Good morning! Si-share ko sa inyo yung ginagawa ko na routine lately dahil nga condition ko na meron akong gestational diabetes. So, sa umaga pa lang, bago ako kumain, kailangan kong mag-test ng glucose level ko. So, hindi pa ako kumakain. Kailangan malaman nila kung ano yung level ng sugar ko. Naka-record siya lahat. Gamit yung aking pang-test. Explain ko na lang sa inyo later kung ano yung pang-test ko. So, ganito yung ginagawa ko. Kuha ka ng dugo. Tapos, lalagay mo dito sa aparato. Tapos, i-read na nila. 4.9 ngayon yung aking sugar. Which is okay daw. Sabi ng doktor, okay daw yung fasting na sugar ko eh. Yung level. Tapos mamaya share ko sa inyo yung gagawin ko buong maghapon. Ayan, so after ko mag-check nung glucose level, kailangan ko namang gawin to. Magturok ng insulin. Bigay ito sa ospital. Tapos itong karayom na to, 100 pieces. Libre lahat. Wala akong binayaran dahil dun sa NDSS. So araw-araw bago ako kumain ng agahan, nagtuturok ako nito. Si Dale yung nagtuturok sa akin. Yung ginagawa namin, alternate na lang per day. Dito, tapos kinabukasan dito, tapos ngayon dito. Kahapon dito ako nagturok. Ngayon dito naman. So, si Dale usually yung araw-araw na nagtuturok sa akin. So, nililinisan ko lang to. Tapos, si Dale na yung bahala. Madali. 1, 2, 3, 4. Bakit ganun? Bakit? Hindi ko lang. Sakit. Masakit? Ay, oo, masakit ng kamay. Parang iba kasi yung angle ko eh. Dapat Dapat dito. Oo. Hindi siya nakaka-perpendicular. Okay na. Ayan, mag-breakfast na tayo. Usually, ganito yung kinakain ko pag may pasok. 3 kutsarang rolled oats. Tapos, egg na it's either ganito o yung sunny side up. Tapos, pag naman walang rolled oats, wholemeal bread na may palamang peanut butter. Tapos, laging may skim milk. So, yun yung aking usual na agahan. Ayan, 10:30 na. 10:31 na ng umaga. Nag-prepare na kami para sa imaging. Ang imaging namin ay dun sa Northern Women Imaging. Tapat lang siya ng Hornsby Hospital. 11:15 yung appointment namin. So, pag ganun, sinasabi nila at least 5 minutes before ng scan mo ay nandun ka na, tapos uminom ka ng madaming tubig. Yung saktong nakabukas lang siguro yung ano man tawag. Uminom ka ba ngayon ng maraming tubig? Uminom din, oo. So, iinom pa ako. Tapos, 10:32 na eh. Yung huli kong breakfast ay 8:37. So, 10:37 dapat mag-test na ulit ako ng sugar. So, siguro kung saan man ako abutan, panigurado dito sa sasakyan, kailangan ko mag-check ng sugar. Tapos, kung nakita nyo kanina, madami akong hinandang baon. Naganda ako ng isang medium size na apple. Tapos, yung isang pares na whole grain na bread na may peanut butter. Tapos may dala rin ako na low GI, low glycemic index na rice. Kasi sa few weeks namin na pagte-test, parang na-figure out na namin kung ano yung bagay sa katawan ko na mga kinakain ko. So yun lang yung kinakain namin. Kinakain ko actually para hindi tumaas yung sugar. So, ngayong nakaraang mga araw, ngayong week, very good lahat ng result. Ayan, 10:36 na. So, ipe-prepare ko na yung aking pang-test. Kung takot kayo sa mga dugo-dugo o mga needle, skip nyo na lang tong portion na to. Takot talaga ako sa tusok. Pag kinukuhanan ako ng dugo, parang kailangan ko ng marami
sa mga anak lang. Pero hindi siya yung tipong itetest lang ng 1 week or few weeks. Pero simula nung nalaman nila na may gestational diabetes nga ako, kailangan ko nang gawin 4 times a day. So, nung simula parang ang tagal kong bumuelo bago ko tusukin yung sarili ko kasi masakit siya, pero nung kinalaunan nasanay na ako kasi madedelay lang ako pagka nag-emote pa ako. Hinahanap ako sa Kohl's na yung parang naka-box siya na ganito, maliliit na alcohol, para kung inabot ako kunwari sa labas tapos kung saan man ako mag check ng blood, meron akong alcohol na panglinis ng daliri ko. So yun, wala na masyadong sasakyan, no? Kasi yung mga tao nasa iba't iba ng lugar kasi Christmas break na. So yung mga naiwan na lang dito sa Sydney ay tayo na lang. No, konti na lang. Namasyal na silang lahat kasi sa January 6 pa yung balik. Yung iba, tinutodo nila hanggang end ng January yung bakasyon nila. Feel good with Smooth 95.3. Hindi na ako nakapag-test dun sa habang biyahe kasi tuloy-tuloy yung biyahe namin, walang stop. Itong pang-test na to, libre to. I-re-register kayo sa NDSS kapag ka nalaman may gestational diabetes kayo. Tapos pag pumunta kayo sa mga chemist, libre lang yung pinaka-aparato. Tapos ito may bayad, $15 yata. Tapos ilalagay nyo lang. Discounted, no? Discounted, oo. Tapos yung karayom, another may bayad. Pero pwede ko rin i-check kung baka may discount. Tapos yan, may mga number siya. Number 2 yung ginagamit ko kasi yun doon yung pinaka manipis yata, ano. Less sakit na. Tapos yun lang, linisin nyo lang, skip nyo na lang kung takot kayo sa dugo. Alam niyo yung ang masakit na feeling dito, yung sound nito eh. Yun, oh. Yung sound na yun yung masakit. Tapos sasalain mo Tapos na rin. ilalagay mo doon sa strips. Mariread na niya yung sugar mo. Ayan, taas. 6.2. Pero nasa range pa rin yan, di ba? Within range pa rin siya. Sabi nung endocrinologist, from 5 to 6.4 daw yung normal na range. So, may app siyang Katerno, inire-register ko dito para pag pumunta ka sa doktor, ay yun yung app na lang yung ipapakita mo, tapos i-record nila. So, yun lang. Tapos, i-dispose mo lang siya properly. Tapos, off mo lang siya. May memory na siya eh. So, yun lang. Tapos, i-ano mo to, i-reset mo siya para hindi mo gamitin yung karayom ulit. So hanggang ilang karayom yan? 6 na karayom yung bala nito. Tapos, palit ka na ulit. So lahat yan libre lang, no? Pati karayom. May bayad yung karayom yata. Magkano nga ba? Basta may binayaran tayong $15, diba? So, yun. Punta na tayo sa imaging kasi 10:56 na. Tapos na yung scan namin, 11:22. Maaga-aga kami nakarating dun, parang 11 o'clock. Tapos, sinimula na kaming scan. Tapos, parang mga 25 minutes. Tapos na, no? 25? Ilan ba? Baka 20 minutes 10 minutes lang eh. Mabilis kami. Very good nga daw eh. Last time, very good din kami kasi si baby nagpapakita lagi sa scan. Kaya, madali naming nahahanap yung mga kailangang parts na makita. Tapos, kasi raw kalimitan, yung iba, pinapalakad raw muna nila dito sa paligid-ligid para magising si baby. Sa amin, very good, kita agad. Normal lahat. Growths ka ng tawag dito. Normal lahat yung, pati yung size, yung chinek yung placenta, yung amniotic fluid, yung mga spine, lahat ng organs, paa, 'di ba? Mineasure yung ulo. Okay naman lahat. So yun, i-send yung result sa hospital, sa doktor. Tapos sa January to yung appointment namin, i-explain ng doktor sa amin. Pero sabi nung sonographer, normal naman yung lahat ng size. Very good nga daw. Pati yung weight ni baby para sa week na to, normal. Pinakita niya yung graph. Ang paskan na yan ay $250 minus 95 ng Medicare. So, yung binayaran ko ay yung mga $159. Hindi siya covered lahat ng Medicare.
yung may amount lang na covered, which is yung $95 nga. So ngayon naman pupunta tayo sa Castle Towers kasi bibili tayo ng mga sangkap para sa Christmas party namin bukas. Ayan, dumaan kami dito sa pagasolinahan kasi kailangan na namin magpagasolina. Gutom na ako kasi 11:48 na rin naman. May baon akong bread, tapos yung nga itong apple, tapos tubig. Usually may baon din akong saging kasi madali siyang baunin at kainin. Pero bread na lang yung kakainin ko. So pagka merong gestational diabetes, hindi ibig sabihin nun na hindi ka kakain. Dito sa Australia, meron kayong a-attenda na class na ituturo sa inyo kung ano-ano yung mga pwede nyo kainin pag snack, ano yung pwede nyo kainin pag meal, gaano kadami yung kailangan nyo kainin. Kasi ayaw din nila na konti lang kakainin mo tapos kawawa si baby, wala siya masyadong makuhang nutrients kasi nga nililimit mo yung sarili mo. So hindi ganun yung approach na dapat gawin. Kaya nga ang ginagawa ay nagtuturo ka ng insulin kasi nga kailangan mo kumain ng sapat para kay baby, pero ayaw rin naman nila na tumaas yung sugar mo. So yun yung magka-tandem. So ngayon yun, kakain ako nito whole grain na bread na may peanut butter. Sabi nung dietitian, okay daw yung peanut butter kasi may mga nutrients din daw. So kain tayo. Okay lang naman, diba? Pagalitan ba ako? Hindi. So ano yung rice mo? Yung rice ko ay low GI. Low GI. Ganyan lang kakonti. Tsaka ano yan? Fish. Ayun lang. Kain. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Pagkatapos kumain, tingin tayo ng mga sale. Ay, ang ganda. Lakers. May ano, Golden State. Wala. Grabe. Nalimas yung mga paninda. Oh? Kasi nga nag-Christmas party na yung mga tao. Kasi gagala na sila after ng Pasko, no? Pinakul. Oh. Ayan, ang oras ay 2:44 na ng hapon. Paalis na kami dito sa Castle Hill Towers. Sobrang daming tao. Nagla last minute shopping sila. Tapos yung mga pamilihan, yung mga Kmart, Target, yung mga section lalo na ng mga toys, ubos, no? Simot-simot yung mga paninda. Siya kasha? Parang siguro yung mga nagla last minute shopping kung ano na lang makita pwede nang iregalo, ano? Kasi wala na masyadong options. Hindi na nga ako nakapag-video kasi sobrang daming tao. Nakakapagod. Pero update lang, mga gantong oras, 1 plus kami kumain ng tanghalian. May dala akong rice. Hindi naman nakakahiya kung ilalabas mo yung kanin mo dun. Wala namang sumisita. 'Di ba? Tapos, yung saktong dami lang ng low GI rice yung kinain ko. Tapos, ano yun, sinuggest ng dietitian na kumausap sa akin doon sa ospital. Tapos, mas maraming gulay at saka karne yung kakainin mo, tas may fish. Isa rin yun sa adjustment ko kasi ako sanay ako na rice tapos konting ulam lang kasi pag malasa yung ulam, konti lang ang nakakain kong ulam. Ngayon ko lang natutunan na importante pala talaga yung balance na diet nitong nagkaroon nga ako ng gestational diabetes, di ba? Parang importante na may gulay, tapos karne, tapos yung rice, konti lang yung carbs. So punta naman tayo ngayon sa Asian store kasi bibili tayo ng pang buko pandan natin. Ayan, inabot na kami ng 3:03 bago makahanap ng parking. So magte-test ulit ako kasi 2 hours na after na mag-start ka ng meal. 2 hours from that time magte-test ka, kailangan mo mag-test. So, hindi ko na ipapakita kasi ito rin naman yung ginawa ko kanina. Ayan, very good yung aking resulto. 5.3. Kailangan ko sa gugulaman tsaka buko. Papakuluan. Green. Ako pabili akong green. Ilang kaya nagagawa nito? Magkano to? 99 cents. 2 green.
Dalawang red. Basta dalawa. Ano kaya yan? So, oh. Nakauwi na kami. Alas 5:30 na, pero alas 5 kami dumating. Tapos nag-ayos pa kami ng mga pinamili namin. So, dati ang minimerienda ko ay, ano nga ba, mga ganyan tinapay. Yung parang mga pandikoko, ganyan. So, Mataas sa mga carbs. oo, mataas sa carbs, tapos madali siyang ma-burn. Ano ba tawag doon? Hindi ma-burn eh. Ma-break into sugar. Kaya, ang nangyayari, mag-i-spike yung sugar mo. So, ngayon, nag-change ako dito sa yung ganito. Wholemeal bread. Tapos, it's either ang palaman ko ay may cheese. Marami naman doon pwedeng palaman eh. Pwedeng kumuha ka ng tuna sandwich, ganun. Tapos, ang merienda ko ay saging at saka, o kaya apple, kung ano bang prutas. Kasi maya-maya naman kakain na rin ng dinner. Pero yung check ko ng dugo ay 2 hours after you start your dinner. Yun ulit yung next ko. So, magpapahinga lang kami kasi napagod kami ngayong araw. Tapos mamaya, share ko sa inyo yung huli kong pag-check ng ating blood sugar. Sana okay. Pero sa mga nakaraang araw, okay naman lagi. Kasi nga parang nahuli na namin yung mga okay na kainin, no? Kasi noong mga nakaraan, nag-experiment pa kami ng mga combination. Which is, sabi nung dietitian, wag daw masyado akong strict na yun lang yung kinakain ko. Kasi gusto rin daw niya na ma-enjoy ko rin naman daw yung pagkain, di ba? Sabi nung dietitian. So, hindi porke mataas yung sugar mo ay hindi ka kakain. Kasi, lalo kang hindi kumain, lalo mag-spike yung sugar mo, di ba? Hindi ganun yung concept. Ang concept talaga is, kailangan mo kumain ng tamang pagkain. Yun. Tamang mga pagkain na hindi mataas sa sugar. So, yun lang. Mamaya ulit share ko sa inyo yung huling part ng aking pag-test ng sugar. Ayan. Anong oras na? 8 na pala. 7:51 na ng gabi. Magdi-dinner na kami. So, pag ganito yung dinner ko naman ay dati nung mga last week ang dinner ko, quinoa. Pero ngayon, sabi nga nung dietitian, pwede ako mag-change ng low GI na rice para daw ma-enjoy ko. Kasi baka raw pag quinoa, maumay ako sa kinakain ko. So, low GI na rice ako. Yung low GI na rice, para siyang pag kinain mo, di ba sanay tayo sa jasmine rice? Ito para siyang puto kung kainin. Yung kulang siya sa starch, kulang sa buhaghag. O, hindi ko lang sure kung dahil sa pagkakasaing namin, pero ganyan siya. Tapos, may isda. Tapos, ito, tinolang manok. Ang low GI sa Pilipinas. Tinolang manok na may sayote at saka malunggay. Hindi ko alam kung may low GI sa Pilipinas o sa Singapore, pero mag-comment kayo, pero ito yung meron sa amin. So, dito sa Australia, may mga listahan sila na binibigay. May listahan sila na binibigay ng mga brand ng mga food, no? Na pwede mong kainin. So, yung kinakain kong bread, base yun dun sa presentation na sinend nila. Tapos, ito yung kinakain ko na rice, base din dun sa presentation na sinend nila na mga options na pwede namin kainin. Tapos, after 2 hours pala ay magte-test ulit ako ng aking blood sugar. 2 hours after ko mag-start kumain. Para ma-check kung 4 times a day yun, no? Oo, 4 times a day. Nasanay na hindi naman ako nasanay sa sakit. Parang kinakaya ko na lang. Tapos yung pagkuha ng dugo hanggang mga anak ko. Kailangan ko magkuha kasi i-monitor. Kasi sabi nung endocrinologist. Ano ba ang endocrinologist? Ang endocrinologist, sila yung specialist ng diabetes. Sabi niya, pag daw 3rd trimester, hanggang mga nakako, mas tataas daw yung sugar. Kasi nga daw yung placenta, release ng madaming hormones, iba-ibang hormones. So, hindi natin alam kung paano tatanggapin ng katawan ng buntis yung hormones na nire-release ng placenta. Kaya, bawat pregnancy, iba-iba talaga yung nangyayari. Kasi iba-iba naman yung katawan ng buntis, diba? Kaya nga yung sa introduction, yung sa presentation, sabi nila dun, don't blame yourself kapag
merong kayong gestational, kasi baka raw yung iba isipin na, naku, kasi naparami yung kain ko ng kanin, yung ganun, kasalanan ko. Pero hindi raw, kasi nga, yung reaction ng katawan natin sa nire-release na hormones ng placenta, iba-iba. Pero, lagi namang may solusyon, kasi ito nga, may solusyon sa pagkain, may solusyon na kailangan mo magdagdag ka ng activities, mag-exercise. Madami silang mga sinasabing mga presentation. So, mamaya ulit after 2 hours, share ko sa inyo yung huling pagkuha natin ng dugo kung okay yung glucose level ko. 10 o'clock na ng gabi. So, after 2 hours ulit na kumain ka ng dinner, kailangan mo ulit mag-test. So, ganyan ulit. Yung napili pala naming pang-test ay AccuCheck. Libre ito nung pinresent ko yung NDSS na card ko. Ano ibig sabihin ng NDSS? National Diabetes something. Ililista ko kasi hindi ko maalala. So, yun ulit. So, paano ka makakuha ng ganong card? Sa akin kasi, nung lumabas yung result ko na may gestational diabetes ako, sana ako in-apply nung hospital, nung Hornsby Hospital, dun sa NDSS. So, may natanggap na akong email, tapos meron akong mga NDSS number, tapos yung NDSS card, na pagka pupunta ako sa chemist warehouse, papakita ko lang yun, tapos may discount or libre yung mga bagay-bagay, mga items. Alam mo, kahit matagal na ako nagtetest, nakakagulat pa rin ito. So, check ulit niya. Tapos may app. Again, ang kinain ko ay isda, low GI na rice, tinola, maraming malunggay. Hindi ako kumain ng chicken. 6.9. Parang mataas. No. Bakit kaya? Ilan ba dapat? Dapat ay hanggang 6.4 lang. Yung ano tuloy, bakit kaya? Yun o, minsan hindi mo alam kung ano yung reason eh, kahit pa ulit-ulit yung kinakain mo. Kahit yun lang ulit yung kinain mo, hindi mo alam yung reason bakit tumaas. So yun yung isang araw sa aming life na pinakita ko sa inyo yung ginagawa namin na nabago dahil may gestational diabetes nga. Sabi ng doktor, after kumanganak mawawala naman na daw ito. Pero dito sa Australia, i-monitor pa rin nila after 1 year daw, or kung gusto mo ulit magkaanak, i-monitor ka nila palagi para hindi ba develop yung type 2 na diabetes, sabi ng doktor. Pero yung lesson lang, sabi nga nung doktor, may paraan naman. Iti-treat nila yung sugar, at the same time, kailangan kumain ako ng sapat para kay baby. 'Di ba? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!